Dapat si Bakina itong si Gabriel ko. Una, binastos niya yung teacher. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel go. Pakatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. Na may violation ng guro. Okay? Pero, ito ang tanong ko sa inyo, mga stories. Ito nga, kapag tama ang huli, automatic ba tama na rin pamamaya? Well, dito natin tutulungan na kasi delikado ang public service kapag ginagawang content. Okay? Hello mga stories, welcome back sa isa ng mga Reddit, another Reddit reaction dito sa ating channel White Stories. Ako pala si Martin, at ngayon, pag-usapan natin ngayon, ito part 4 na ito, part 4 ang itong viral issue tungkol sa guro na natiketa ng MMDA at na nasangkot sa video ni Sir Gabriel doon. Mainit ang opinyon ng tao rito dahil hati ang publiko. Okay? May nagsasabing simple lang ito, may violation ng guro, tapos mayroong usapan na, pero para na ganito, na guro, tapos isa, pamamaya, ganito, ganyan. Pero para sa akin, masters, kulang at mababaw ang ganyang analysis. Kasi dahil sa totoong issue rito, hindi lang helmet, na ang totoong issue dito, hanggang saan ang kapangyarihan ng enforcer, at kailan nagiging content ang pagpapatupad ng batas. Okay? Ngayon, panoorin natin itong video na to. Ito galing ito sa ABS-CBN News, Marky, alam mo na, demoted icon. Alam mo naman kasi dapat, papanginggan mo na lang yung audio, okay? So, lagyan mo, Marky, ito na. Okay, let's go. Ngayon, panoorin natin yung video. Okay? Okay, so, ngayon, buksan natin. Okay, so, panoorin natin. MMDA Special Operations Group Task Force rotating head na si Gabriel Go. Nag-viral ang video ni Go matapos marinig ang pakiusap ng guro na huwag na sana siyang kuhanan ng video. Nilinaw naman ng MMDA na hindi suspendido si Go, pero hindi muna siya pwedeng sumama sa mga cleaning operations habang may investigasyon. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Okay, so iniba yung boses. At talagang totally blurred out talaga yung So kung napapansin nyo, ibalagay ko yung yung link sa description para makita niyo, Kasi according to sa nakita ko sa video, naka-blur talaga, totally blurred talaga. Pati yung boses hindi talaga identifiable. Yan yung sinasabi ko sa last video, di ba? Kahit sabihin mong face yan, kahit yung kahit naka-blur man yung face, pero however, pati yung pananamit, yung kulay, ganito, ganyan, identifiable pa rin yun. Okay? Isa si alias Bert sa mga followers sa social media ni Gabriel Go, pinuno ng Special Operations Group Task Force Road Clearing o SCOG ng MMDA. Pero, hindi niya inakala na pati siya ay magiging content pala ng mga video ni Go matapos matikitan dahil walang suot na helmet. Teacher ka, tapos wala kang helmet. Ano naman natin tuturuan? Ayun. So, teacher ka, wala kang helmet. Sorry po. Yeah. Ating mga estudyante kung ganun. Okay, so, yun. Pagkatapos so, nakiusap ko rin sana wag na isa lang ilagay. Di ba sabi niya, teacher ka, wala kang helmet. Sorry po. Opo. Tapos ganyan, parang may sinabi siya dito Matapos matikitan dahil walang suot na helmet. Teacher ka, tapos wala kang helmet. Ano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? So, paano natin matuturuan ng subject, ng estudyante, di ba? Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Sinabi ko sa kanya, Sir, baka po nag-isama sa vlog. Kasi po teacher po ko nito, kilala po ako. Tapos ayun nga, pinabumasan, nag-viral nga daw. Ala, sabi ko, pag uwi ko galing, yung asawa ko galit. Tapos sa school nga po, ayun, na nila? Alam na nila na... See? Kaya sabihin mo makikilala at makikilala. As long as identifiable, kahit yung, kahit yung sa motor, makikilala. Kasi identifiable.
Sunod-sunod naman ang pagtuliksa ng iba-ibang grupo kay Go, kasabay ng pagkwestiyon kung may nalabag bang batas, partikular ang data privacy law. Sa lugar na ito, nahuli at natikita ng teacher na nagmaneho ng motorsiklo pero wala namang suot na helmet. Sabi niya, malapit lang naman ang kanyang biyahe at hindi na naisipang magsuot ng helmet. At Ayun. Doon pa lang, tapos ng usapan eh. Okay? So, alam mo na, di ba, talagang, sinuot mo, talagang makakontent ka, Pero, mamaya may point din ako dyan, okay? So, kasi alam mo naman, no one is above the law, okay? Pag di mo nagsuot, tapos nalabag ka sa batas, no exemption yan, okay? Ado siya na mali ang kanyang ginawa pero nangako mula ngayon, magiging mas responsable na sa pagmamaneho. Sana sa mga viewers din, sana huwag kayong makatulad noon yung mga, kahit sabihin mong dyan lang sa kanto, gagamitin mo niya, di ba? Na kahit sa kanto ka lang dyan, na gagamitin mo pa, tapos hindi mo susutin. Madadalit ka nun. Okay? Kung si MMDA Chairman Don Artes ang tatanungin, malinaw ang traffic violation at walang nalabag sa karapatan ng guro. Itinanggi naman ng guro ang tangkang pagtakas at sinabing wala rin itong intensyon na humingi ng pabor para maabsuelto. Kung napanood yun ang buong yung video, nag-try pa kasi siyang tumakas nag-try siya mag-U-turn para po makaiwas sa... Iyan ang medyo kung pala yung kasi may cut yung dating nga sinabi niya, tatakas dito Medyo kasi, doon yung problema dito Pag hindi siya documented, pag hindi na videoan, kung tatakas ba siya o kaya nga meron tayong CCTV para dyan. Pero hindi, kailangan, medyo kasi malabo. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko. Personally, as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission. Kung sa pupunta sa DJ, sinasabing huli na, tatakas pa. Usap na sinabing pigitan. Dagdag ng MLDA, hindi suspendido sa trabaho si Go. Pero hindi na muna ito pinapayagang sumama sa clearing operations habang gumugulong ang investigasyon. Para naman sa App Teachers Party List, hindi na ito dapat palagpasin. Dapat sibakin na itong si Gabriel Go. Una, binastos na yung teacher. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. Pakatlo, dahil hindi official app ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. Plano ng Makabayan Black magsagawa ng formal na investigasyon patungkol sa insidente. Unang binatikos ng grupong Teachers Dignity Coalition ang umaning pamamahiya sa guro at pag-video sa kabila ng pakiusap. Pinagpapaliwanag naman ng MLDA Sigo. Pero hindi ko maintindihan, bakit niyo pinagtatanggol yung mali? Diyan pa lang may nakikita ko. Diba? Tungkol sa insidente. Okay, so, yan lang naman, balik na natin yung balik ko na lang ito, sandit lang. Okay. Bakit tanggalin na? Pwede na. Okay. Okay. Ito ang opinion ko dito, Unahin natin yung hindi dapat pagtatalunan, okay? Unahin na natin yung hindi dapat pagtatalunan. Okay? First of all, mali talaga ang guro. Okay? Walang helmet, may traffic violations, simple lang. Okay? Walang palusot, walang palusot, ang malapit lang naman. Okay? Walang ganon. Ang aksidente, hindi nagtatanong kung malapit ka lang o malayo. Okay? Ang bangga, hindi nag-a-adjust sa dahilan mo. Okay? Kaya ang usapan sa batas, sa kalsada, talo ang guro doon. Talo ang teacher doon. Dapat siya matikitan. Ganun lang yan. Dapat siya managot sa violation. Yun lang kasimple. Okay? Pero ito yung problema. Hindi dahil mali ang isang tao, tama na agad sa lahat ng gagawin mo sa kanya. Okay? Ito yung madalas hindi naiintindihan ng marami online. Okay? Pero ang logic kasi nila ay may violation siya, so manahimik siya, gano'n. Mali ang mali argumento yan, dapat ang tawag dyan sequitur o minsan ay simpleng false conclusion. Okay? Dahil ang pagkakaroon ng violation ay usapan.
o usapin sa traffic law. Okay? Ang usapin ng public shaming, professionalism, at paggamit ng video ay hiwalay na tanong. Okay? Hiwalay yung tanong. Pwedeng sabay sa totoo ng dalawang bagay. Maling walang helmet ang guro at yung mali rin yung paraan ng pagtrato sa kanya kung ginawa siyang content laban sa pakiusap niya. No? Okay? At yan ang sentro ng issue dito. Pangalawa, kailangan natin hiwalay ang official documentation sa personal vlogging. Okay? Kung kukunan na ng video ang operasyon para sa evidence, transparency, at seguridad ng enforcer. Okay? Understandable yun. Okay? Lalo na kung may official camera, yung body cam at documentation para sa accountability. Okay? Pero kung ang dating ay hindi na documentation, kundi performance, branding, o personal content, iba na yon. Okay, iba na yon. Dito pumapasok ang pinakamahalagang linya. No? Ang public service ay hindi dapat ginagawang personal content machine. Okay? Marami ko sinasabi sa last video. Kapag ang enforcers nasa gitna ng operasyon, ang trabaho ay magpatupad ng batas. Hindi nagpo-produce ng viral moments. Ang problema kasi kapag nasa harapan ng isang opisyal ng exposure, napapasok ang tukso ng gawing palabas ang trabaho. At sa punto na mas conscious ka sa audience, kaya sa dignidad ng taong kaharap mo, doon magsisimulang mabuluktot ang layunin ng serbisyo publiko. So, pangatlo, sa mga comments at todo, depensa kay Gabrielgo at para maging malino, no? Himayin natin yung mga malililang pangangatwiran. Okay, sa una, sabi niya, maraming may bilib kay Sir Go. Tama siya. Ito yung appeal to popularity ad populum. Okay? Hindi basihan ang tama sa dami ng humanga sa'yo, maraming sikat na tao na pwedeng mali. Okay? Ang popularity ay hindi ebidensya ng ethical correctness. Okay? Pangalawa, ito naman sinasabi na kapag kinwestiyon mo si Go, ibig sabihin, gusto mo nang pasaway sa kalsada. Well, ito ay false dilemma. Okay? False dilemma to. Hindi lang dalawa ang pagpipilian. Hindi porket kino-question ng pamamahiya sa kontra ka na sa disiplina. Okay? Pwede ka pabor sa malpit na enforcement at sabay na kontra sa public shaming. Okay? Sa totoo lang, no, ito pa mas mature na posisyon. Okay? Pangatlo, ito sabi na, teacher ka, tapos magrereklamo ka, dapat mas mataas yung standards mo. Okay. May punto yan sa usapin ng responsibilidad. Okay. Pero kapag ginagamit mo yan para sabihin, wala na siyang karapatan umalma sa public humiliation. Okay. Pumapasok na ito sa tukorokid. Okay. O hypocrisy argument. Okay. Ang pagiging hypocrite ng isang tao, kung totoo man, ay hindi automatic na pagpapawalang saysay, okay, sa reklamo niya. Kung may violator ka, okay, hindi nawawala ang usapin ng tamang trato sa iyo bilang tao. Okay? Pangapa, ito yung teacher niya na mamayari sa estudyante minsan. Ito yung whataboutism, okay? Kapag ang issue, huwag mong ilihis ang ibang issue ay para lang ipagtanggol ang isa. Kahit pa may mga teacher na mali pa rin, hindi yung depensa para sa posibleng maling asal ng isang enforcer. Okay, ngayon mga stores, punta tayo sa mas malalim na punto. Okay, sa batas, posible talaga may argumento sa nasa public place ito at pwedeng makunan. Sige, pagbigyan natin na may legal room for that argument. Okay, pero tandaan nito mga stories, okay? Ang legal ay hindi laging ethical at ang pwede ay hindi laging dapat. Okay? Yan ang problema sa sobrang legalistic ng pag-iisip. Minsan, ang tao ay pwede ba? Pero ang nasa tamang tanong ay makatarungan ba? Professional ba? Makakatulong ba ito sa tiwala ng publiko? Diba? Kaya dahil kung ang pamantayan mo lang ay wala naman malinaw ang bawal napakababa ng standard mo sa public service, di ba? Pragmatic speaking tayo. Sa practical na usapan,
nakakatulong ba sa ganitong klase ng viral appreciation sa disiplina ng publiko? Siguro sa maikling panahon, oo. Oo, may takot factor. Okay. Pero sa mas mahabang panahon, nakakasira to ng trust. Okay? Nagmumukhang ang goal ay hindi lang enforcement, kundi exposure. Okay? At kapag ganyan ang dating, okay? Kapag ganyan ang dating, bumababa ang tingin ng tao sa institusyon. Okay? Ang resulta, masters, imbes na respeto ng batas, nagkakaroon ng resentment sa mga nagpapatupad nito. Okay? So, ang totoong epektibong enforcement ay hindi kailangan ng halong aliw, yabang, o mamarka ng personal brand. Okay? At maayos na opisyal, boring dapat ang pinakamagandang paraan. No? Predictable, di ba? Procedural, professional, diba? Hindi kailangan bida dito, okay? Hindi kailangan ng viral. Hindi kailangan clapback, okay? Ng clapback machine. Philosophy speaking dito, may malaking pagkakaiba ang otoridad at pagpapakitang gilas. Okay? Ang otoridad kapag lehitimo, okay, ginagamit ng may pagpipigil. Okay, ginagamit ng pagpipigil, okay? Ang pagpapakitang gilas kasi, ginagamit para mapansin. Alam mo yun, di ba? At kapag may isang taong may kapangyarihan na ay nasasanay ng mga audience habang may hawak siyang kapangyarihan sa kapwa, ay may panganib na ang ustisya at maging teatro. Okay? Kapag ang nagpapatupad ng batas ay nagiging palabas, okay? Ang mamamayan ay hindi na tinatrato bilang subject of law, kundi bilang material of content. At para sa akin, yan ang pulang linya doon. Okay, red line, okay? Hindi ko sinasabing inosente ang guro. Hindi ko sinasabing inosente yan. Hindi, mali siya doon. Okay, mali siya. Dapat siya matuto doon. Okay? Pero hindi ako sasama sa mababaw na logic ng dahil may violation. Wala nang limitasyon, okay, ang paraan ng pagtrato sa kanya. Okay? Hindi ganyan gumagana ang civilized society. Okay? Sa matinong lipunan, dalawa ang sabay sa na pinoprotektahan dito. Disiplina at dangal. Okay? Disiplina at dangal. Hindi pwedeng isa lang yun. Okay? So, mga stories, ito yung masasabi ko lang dito, no? Okay? Oo, dapat mahuli ang walang helmet. Tama naman. Okay? Yes. Walang debate doon. Oo, dapat may accountability ang mga pasaway sa kalsada. Okay? Pero oo rin, dapat may accountability ng mga enforcer sa paraan ng paggamit nila ng kapangyarihan at video ng operasyon. Ang problema ng usapin kasi dito, mga stories, maraming tao na akala kapag tama ka na sa isang punto, malinis ka na sa lahat. Hindi ganun yun. Pwedeng tama ka sa huli, okay? Tama ka sa huli, pero mali ka sa akal. Okay? So, pwedeng tama ka sa ticket, okay? Pero tama ka sa ticket, pero mali ka sa pagtrato. Alam mo yun? Pwedeng legal ng 1 kilos, okay? Pero palpak sa ethics at public service. So, mga stories, kung seryoso ang MMDA sa professionalism, dapat malinaw ang polisiya o policy. Official documentation, yes. Personal public shaming content, hindi dapat. Okay? Dahil sa disiplina sa kalsada ay hindi lang para sa motorista. Okay? Dapat para din sa mga nagpapatupad ng batas. Okay? Kung gusto natin ng maayos ng gobyerno dito, hindi sapat na may pit lang sila. Dapat marunong din sila humawa ng kapangyarihan na may restraint. Okay? Tutuloy, ito lang masasabi ko dito. May violation ng guro, pero hindi ibig sabihin noon ay tama na rin ang gawing content ng pagkakamali niya. Okay? At kung hindi natin hawakan ng dalawang katotohanan yan ng sabay, okay, masyado pa tayong mababaw sa seryosong diskusyon.
Okay? So, yun mga stories, no? So ano mas mabigat para sa inyo rito, no? Ang violation na guro o ang paraan ng pagtrato sa kanya habang nasa operasyon? O para silang may sablay dito? Okay? Comment down nyo sa baba, no? At pero siguraduhin ko natin logical, direkta, at may laman na diskusyon. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase prank usapan, no? Huwag kalimutan like, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. At member dito, no? Members join, pa-join na lang po para sa, at click nyo yung, kung gusto nyo as low as 39 pesos, no? Mapapanood nyo na early videos ko. Ang dami, grabe. Tapos shoutouts ko, ilalagay ko na lang dito. Okay? So, yun lang mga stories as always, master. Thank you and have a good neighbor stories. Bye!